Hi everyone, this is Mommy D and welcome to my vlog. I'm from the Philippines. Gikan ko sa Cebu. But originally, I'm from Surigao Sur. Dito ko nagdako until such time na nag 16 years old ko ni-graduate ko high school, and then by 17 years old, ni-transfer na ako dito sa Cebu. Dito na ako nagsugod sa akong college until nag-build ko sa akong career. So, for those who are asking, no, kaya I have a lot of friends, ako yung mga friends, mga nurses, no, mga nurses or mga healthcare assistants diha sa Pilipinas na nag-ask, nangutan nagyon sa daw ako pag-ari diri sa Canada. So, di ta mo ma-replyan usa-usa tanan kay kapoy kay explain ba kana. So, ako na lang siya himuong video. So, nga ni siya. Way back, February 2023, so naato siya balita no gikan sa Canada. Actually nabalita to siya sa TV Patrol or sa GMA na mga palabas ba ay mga news na nag-hire ang Manitoba government, no, it's usa sa mga probinsya diri sa Canada nga mag-hire sila og mga internationally educated nurses, no, all the way from the Philippines going to Canada. So, syempre ako nga time, murag wala na ko'y, I don't have an interest ba, murag wala ko'y interest ato nga time kay, murag sa akong work, I'm working in the government that time nga nigawas to nga balita. Corporate siya, Mondays to Thursdays nga work na ko. So, murag ganing okay, hiring, this and that. Pero, established na ko sa ko ang trabaho din na sa Pilipinas. Actually, bisan og makaingon ko nga established na ko ato nga time, since I have 2 children, 11 years old and 4 years old, ato nga time, murag dili gid siya enough ang income nako, no, kay kuan man ko kanang strong independent mama manggod ko. So murag ako nagsalig sa tatay sa akong mga anak. So murag na ako'y kaugalingong kwarta. Syempre yun saon na lang if na ako'y paliton para sa akong self, no, maikog sa ta mga okay, palit kog makeup or palit kog lipstick. So fast forward, so na ay nanawag na kong agency. Nana sila nga, ay kay naman ko kong i-post before nga kanang resume nako sa workabroad.ph gani, and then dito siguro sila nangita og para manpower nila for interview sa mga employers nila nga moari by that time, no, kay naa may schedule nga moari sila by February kay mag-interview sila, and then matong naitabo ka ng nanawag, yan na siya nga kanang open ba daw ko sa possibility for interview, kay nakita daw nila akong resume dito sa workabroad.ph nga nurse daw ko sa Pilipinas. And then I remember marag kanusar mo to na ako gi-post, and then ni anak ni balibad ko. So choosy di bitaw ni balibad ko ato nga time, it's because daghan ako gisendan nga resume nga mag-apply ko as a nurse abroad, pero di sila mosugot og wala kay current na experience sa nursing bedside facility. So kinahanglan nga trabaho jud ka sa hospital, so current jud nga nanarbaho ka sa hospital before kanila i-hire. And then murag maglisod naman gud ko atog balik sa hospital nga work jud ko full time kay gamay sweldo, dili jud ko mabuhi, dili jud mi mabuhi ana sa akong mga anak, duha akong anak niya. Pila ra ang sweldo sa nurse nato sa Pilipinas. That's a sad reality, ha. I'm just stating the fact. Gamay og sweldo ang nurse sa Pilipinas. So, mga daghan ang nang-abroad. Niana ko sa nagtawag ka ng, ay, dili lang ko, sir. Balibad ko. Dili lang ko, sir, magpa-interview kay masayang lang akong effort ba kay. Siyempre, daghan kaayo og mga gisabitan ako niya. Gi-turn down nila kay di sila madawat og private nursing, no? So, akong work sa corporate is Mondays to Thursday. So, I have a free time na ko ang Friday, Saturday, ug Sunday. So, anong Friday, Saturday, ug Sunday, sometimes, mag-pick up ko o kanang mga PDN, gani, private nursing. Kanang, naaman may mga groups din na ako'y mga kaila nga, nag-PDN lang gani, kay mas dako manggudong hatag. Example, na kanang gikan ICU, kasagaran mo kuha po ng mga PDN kato mga dato po. So, arangan ba, na kwarta, gikan sa ICU, niya, kanang nauli na, and then kinahanglan mo continue sa ilang mga meds or
na mga IV treatment niya kinahanglan og kanang assistant sa mga nurses ba. So na mga private nursing mga private nursing no, mga private duty nurse ang tawag ana, mga PDNs dito sa Pilipinas. So more likely ngun ana ako ang nasudlan sa akong career as a nurse, kay dili na ko ganan mo balik sa bedside kay gamay laging sweldo. So moto dakog sweldo ang ihatag sa kanang private nursing. So ningon ko ay dili ko sir, kay basig dili ko dawaton PDN ako ang experience niya. Last na ko nga experience sir, kay ang ako pag yung atiman akong papa for 1 year kapin, kay na diagnose siya og kanang lung cancer niya. Masayang lang niya sir ang effort niya. Hala ma'am, ana to ang katong nag-interview. Pwede ma'am, kasi Tagalog man gikan dito sa Manila niya na nga. Ay ma'am, pwede po kayo ma'am kahit private nursing. So akong gi-check ilahang kanang posting sa ilang Facebook page. So naay gibutang diri nga ang requirement na giingon diri nga, are you a trained nurse living and working in the Philippines ba daw? So consider applying to become an internationally educated nurse in Manitoba, Canada. So akong gitan-aw ang ilahang eligibility criteria, bakay basin again magsayang-sayang lang ko sa akong effort. So ang requirement nila ato kay naka-complete ka sa BS nursing nimo. Naay gibutang diri nga at least 2 years daw sa nursing experience sa hospital or nursing home. So nana ko ay maunaan ko na di lagi ko pwede, pero na siya sunod na requirement kani ni butang diri ningon diri nga ang non-licensed daw pwede daw, ang mga non-licensed or giingon nila nga private duty nurses pwede pud mo apply. So may ko okay, so tinuod di ay. So unsa pa may other requirements? So murag madara kay nakoy documents ako ang BS nursing aside ana PDN. And I have a proof man nga ako I was the one taking care of my dad for a year, kay ako may sige kuyog ni papa ato during the time sa nag-chemo, or even during the time of diagnosis until the time na namatay siya. Surigao, uli-uli ko, Cebu, and then until such time nga for a year nag-spend ko dito kay para mahuman ang chemotherapy sa akong papa. And then naa may doctor pod, ang doctor ni papa katong oncologist, he can also vouch that I was the primary caregiver niya no that time. So moto ning ko sir, maobay na akong pinakalas nga experience sir. Ako ang papa kanang 2022 akong last na experience nga sa ko ang full time gyud nga nagatiman. So moto okay, gi-try na ko, akong gi-prepare ko requirements, akong gi-send mo ni mo na. So mo na to siya. Ang ilang interview, niabot ang interview kalimot ko 23 man siguro to sa February. Basta nangari sila from Canada na ang mga employers ni Ari, duha pa jud to. Actually duha to ka provinces ang nag-hire, Manitoba o New Brunswick. So nana ko ato lang ko sa New Brunswick siguro kay para mas dali ma-hire kay murag daghan man og kompetensya ning Manitoba. Pero pag abot na ko din, pero gisendan ko sa ko ang agent sa usa ka kantong nag-facilitate na mong agency, which is Staff House International. Shout out. So niana sila, ma'am, doon ka namin ilagay sa Manitoba. Kasi marami ang hinahire sa kanila. Ang i-hire manggod, according to the news, ang i-hire nila ng mga IEN or mga internationally educated nurses from the Philippines that time kay 300 kabuok. So it might be 150 siya, 150 nga mga nurses katong mga naay experience currently sa hospital or mga nursing homes as a nurse. So pag abot dito diri sa Canada, so mahimo ata silang LPN or RN. So pero daghang requirements na pay assessment unya, ang ilang IELTS taas kaayo, whereas ang usa nga pathway, ang usa nga gihire nila is called healthcare aid or healthcare assistant. Ang requirement is katong
gamay ra, dili siya nga nakataas ang requirements sa IELTS. So it's only band 6 man siguro to. Band 6, more band 6, di ko nakalimot ko, basta lesser siya compared sa nurses. So in ko wala, uy, murag julokon mo ya kog English, dili pud di jud kaayo hanash mag in English ba niya, di na ko ganahan mag-review na pud kay trabaho ko niya, wala ko'y time. So ko ari lang ko diri lang ko sa healthcare assistant kay wa man po ko experience nga kanang current dito sa clinical. So mo to private nursing man ko PDN, so adto ko sa healthcare aid mo akong gifokusan, no, study ko gamay unsa mga nganong malarga kag Canada, ana man jud na ang mga kutagaan mig mga questions daan ba sa imong basahon nga imong siyang internalize nimo imong tubag dapat from the heart jud, which is syempre, no, Canadian dream, ganahan jud ka molarga kay tungod sa mga benefit nga makuha nako eventually diri. Gusto nako na ma-experience ako mga anak pohon, no, unsa kanindot ang unsay mga benefits nga pwede nako mahatag para nila. Sumot kong purpose, dili na ingon para sa akong self kundi para sa akong mga anak. So mao na to, naabot ang time nga nag-interview na. So timing nag-atras abanti na sad ko kay ko hala uy, what if duty ko ana nga time. So na nako dili lang ko mo, di na lang ko. So pag check na ko sa ilang interview na to sila sa Manila, Iloilo, then Cebu. Pag check na ko sa Cebu kay Friday, siguro to ilahang interview ko. Uy, timing ko para ako jud siguro ni. So mo na to nakatatak sa kong utok mga. Sige lang, interview lang, testing lang. Importante na bitaw ko'y trabaho nga balikan, no. So, ang nahitabo is mo to pag abot ako dito, guys, gadaghan kay nang-apply, no. Daghanang nang-apply ato nga time, no. Kay syempre kinsa may di ganahan mato Canada, no, wa kay gasto. Actually, guys, ang gasto tanan gasto, mostly ang gasto sa mong papili sa among paglarga diri is covered by the government diri sa Canada. So wala ra kayo koy gi-shelled out, no. Effort lang gid nimo to process the papers. So ang nahitabo kay tagaan mig mga number, guys, na mga number ihatag kay para sa interview. And ang akong favorite number jinx, ang akong favorite number, guys, is number 13. No, 1-3. So, mo dyan akong favorite of all numbers. I don't know why. Basta may unsay number ni mo, 13. Ingon sila, malas ko na siya nga number. I don't know. Para na ako, swerte na siya nga number. I don't know why. Basta ganahan ko ana nga number. So, mo to, of all the people, no, nga mag-apply dito, daghan may mga siguro 200, siguro may 300 na to nga time, siguro dito sa Cebu Hotel. So, ang gihatag sa ko ang number ika-13 ko. Di ba? So, now, pag abot ako dito, sus na ako yung mga kailag, guys, mga schoolmates na ko pag college. Huy, Deborah! Kay Deboraan mo ko, huy, sikuan mo ni mga kumusta naman ka. So, mani, siya, huy, mahar, ang tatanong. So, ko, sige lang, ampo lang ta mo ni mo na. So, we'll do our best lang good sa pagpanubag or whatsoever. So, mo to, ang nag-interview na ko, kaya na siya nga, unsa man imong applyan, healthcare assistant or imong pagka-RN or LPN. So, ingon ko, kanang, pwede healthcare assistant lang, mili pa, kay naanak ko nga, kanang di lang ko, kay akong gitanaw daan ng requirements ba, daghan kay requirements sa nursing, so ari ko sa healthcare, nangutana naman ko daan ato nga, ang healthcare assistant ba, o ang RN or PLPN kay same pathway ba na siya, mahimo ba ming PR eventually, kaya mo ang application supposedly kay kuan na siya murag provincial nomination siya ba for PR siya, but it just so happen na dili na pud nila ma-wait amuhang PR nga ma-approve. Ang ilaha is while ongoing amuhang permanent residency nga application kay provincial nomination man siya, ila pong gi-process ang mga working permit or working visa whatsoever kay para makasulod na midiri kay need lagi nila, guys, grabe ka kulang, short staff gid kay sila. So mao to kanain ko ari lang ko sa HCA kay kibaw na ko do ang julokon ko in English.
So, in ko patay, maglisod ko aning IELTS. Okay, time, i-review pa or whatsoever. Ko, ano lang ko, uy, kay gusto sad ko ma-start. Para na ko ba? Gusto sad ko nga mo-start from the, start sa bottom ba? Kay wala ba ko experience clinical no niya. Lahi ilang setting dito. Ay, lahi atong setting sa Pilipinas. Lahi ang setting diri sa Canada. Nga wala ba tayo mga long-term care facility no? Mana mauso na atong home for the aged din sa Pilipinas. So, okay ba mag-unsa man? Ya, basi niya mag-nurse dayon ko nya dili ko confidence akong self kay ko experience maunsa niya akong pasyente no. So now akong gipili ang healthcare aid nga pathway, which is the same lang provincial nomination pod. So gamay siya sweldo compared sa, syempre no, gamay sweldo compared sa LPN o RN. So ingon ko okay ra gihapon kay mas dako gihapon kog net nga ma-receive kumpara sa ako ang previous nga job. So mo to, Tcharan, voila! After the interview, thanks God, itagaan dahil mig letter of intent ba to? Sa to, uy, nakalimot ko basta, murag something nga letter of employment whatsoever. Nakalimot ko sa term, ako sa tong pangitaon diri. Moto, kanang itagaan namin nila ato og kanang, murag siya letter of offer for employment, something yung ana. So, karon February man to siya nahitabo. So, lipay kay ka-ula. Uy, nakapasar. Joke ko. Anagag ko kay first time. Actually, guys, first time to na akong pang-apply yun. Nga na-interview ko. Nga, apply ko abroad as a nursing assistant. No? Or nurse. Basta kanang inline sa ko ang profession yun ba. First time to na ko. So, nagpasalamat ko kay nakuha. Judayon ko. No? So, February 23 man siguro to na time. So, lipay. Pero, wa pa miingon na nag-process dayon bisag na harming. Ano man, ang kontrata na mo, ingani din ang process, no? Ang kontrata na mo, magikan sa Canada, i-review pa din na sa Department of Migrant Workers, no? Kay mga OFW man ni. So, i-check nila kung sa'y nasasud sa kontrata in line ba dito sa labor code nato diya sa Pilipinas. So, feeling na ko ato nga time kay February man minahar murag wala naman ni siya pag-asa. Uy, murag unsa naman ti March, April, May. Naabot ng March, April, May, wa gihapon sa murag okay, padayon ta sa life. Total naman tay work. Nana ako ato. Pag June diha na nag-message na nako, nag-message na sa amo ang taga staff house ana, hi ma'am, congratulations na nagyud ang kanang approved contract gikan sa Department of Migrant Workers. Permado na daw ni kasi mo to secretary ato, madam or secretary Ople ato nga time, buhi pa to siya ato nga time. So mo to siya na parang hala, approve na, sure na ni. So murag di paghihapon ko, murag wa paghihapon to ni sink in kay hangtod di ko makakaabot sa Canada, makaingon ko nga is a prank ra na siya nga application. Uy, magina way gasto, di ka mo gasto. So, murag mo itong nasud sa kong utok. So, mo to. Nahar ko. And then, nag-start ko process akong papers. June 2023. Hinay-hinay lang kong sambit sa akong mga credentials. And, ang process na ko is sa next na ko nga video, no? So, ang next na ko nga himuan og video, ang katong process na ko napod sa mga papilis na ko pag-anhi diri. No, pag-anhi diri sa Canada. So, watch out guys. So, muna. Swerte-swerte ra jud ang kinabuhi. So, muna. Mangita lang jud tag mga options, no? Find options. Kung naa kay goal for yourself and for your family. So, mangita ta og mga paagi. Kaya dagan magpaagi actually, no? So, mato siya. Thank you for listening and have a good